Hi guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, alika, pag-usapan natin itong post ni Teacher Mark. No? Ito ay isang reply ni Fiscal EJ sa kanya. No, sa isang naging post niya, di umano. Yeah, I think this is about this. Dito sa ano niya. Ang sinabi lang naman dito ni Teacher Mark, another case of muntik, isumbong natin kay Tulfo. PS, wag kang tanga Melo, yap, malapira, public document yan. So, tumawa si Teacher Mark dito. Anyway, so ang magiging topic natin exactly is itong post na to. So, kinapture ni Teacher Mark yung naging reply sa kanya dito ni Fiscal EJ. Nakapag-react na rin dito si Attorney Libayan. Definitely, naging topic na to ni Teacher Mark at ngayon ni Kaayo. Okay? Busy lang si Mang Temyong but I'm gonna ask him to make a reaction on this one. No? Ano ba ang point of view ng isang law student sa kung paano magsalita ang isang law professor? Kasi sa totoo lang, medyo nagugulat ako kung paano dinideliver ni Fiscal EJ yung mga sinasabi niya rito. Ayun. So sabi dito ni Teacher Mark, no, lakayan natin para ma-appreciate niyo. Dear Fiscal, ang dami mong sinabi pero it doesn't remove the fact na sinabi ni Attorney Villamor, natulungan ka ni Tulfo para maging judge. Gets? Di gagana yung red herring po ninyo. Fiscal, pag po ba panliligaw 5 times ka binasted, ibig sabihin ba nun hindi ka gusto? So, sabi niya rin dito, wag ka nang umiyak, gusto mo ng tissue, Fiscal EJ. Doon sa reply ni Fiscal EJ, what he's trying to say here is that, sabi niya rito, etong Teacher Mark nagpapansin, so papansinin kita ngayon lang. Para naman matuto ka at hindi ka magkalat ng maling turo. So basically rito, we established po natin, the way we understand it, merong gustong ipaliwanag si Fiscal EJ. Tama? Pero, dito pa lang, hindi mo na makita yung professionalism sa kanya. Ayon nga sa mga passage, no? Sabi doon, ang pagiging abogado daw ay isa sa pinaka-noble na profession. And the way magsalita dito sa first paragraph si Fiscal EJ, do you even see that? Nagre-reflect ba yan sa kanyang sinasabi? Obviously, para sa akin, hindi. May mga things na sinabi rito si Fiscal EJ na susuportahan natin siya. Kasi yun yung totoo. Sabi nga niya rito, which by the way guys, no, doon sa mga hindi pa nakakapanood kay Attorney Libayan, panoorin nyo. Kasi marami rin siyang naging statement na nag-a-agree siya sa mga sinasabi ni Fiscal EJ. Diba? Dito guys, sa second paragraph, nag-agree tayo dyan. Tama naman yung sinabi talaga dito ni Fiscal EJ. So, now, dito sa second paragraph, he's walking us through the experience. No, sinishare niya sa atin kung ano yung mga procedures. Okay? Pero, necessary ba itong sinabi niya? Dito sa third paragraph niya. May istorbo tayo, sorry. Okay, dito sa third paragraph, sabi rito ni Fiscal EJ, hindi madali ang selection. Yes, we so agree with that. Try mong ipasubok sa kung sino mang abogadong kakilala mo. Tingnan natin kung papasa ba.
Hehehe. Paano kung yung mga yan pumasa at ikaw hindi? So, ano nangyari sa inyo yan? 'Di ba? Parang ang taas naman ng tingin dito ni Fiscal EJ sa sarili niya. Hindi mo ba napapansin na pwedeng mag-boomerang to sa'yo? And part ba ito ng sistema mo how to be an effective teacher if not a law professor? Do you really think by making this comment, mas mumukha kang superior dun sa taong tinuturuan mo, which is si Teacher Mark? 'Di ba? Kasi kung sasabihin mo rito, try mong ipasubok sa ibang abogadong kakilala mo. Tingnan natin kung papasa ba. What if hindi lang naman sila Attorney Claire or Attorney Libayan ang kakilala niya? Pwedeng marami ring kakilala si Teacher Mark. Kung ipapabasa nila to sa kanila, do you really think you're gonna have a very good first impression sa sinabi mong to? What if those people are way better than you? 'Di ba? More qualified to be a judge. Dahil ba natalo mo sa debate si Attorney Libayan, ibig sabihin mas magaling ka talaga sa kanya in all aspect of lawyering? Hindi mo rin sure 'yan. 'Di ba? Hindi natin sure 'yan. Dito, in-explain mo sa 4th paragraph, paano ba yung selection process? Tapos sasabihin mo, gets? Siyempre hindi. Obviously, hindi naman aware. If you're only talking about, or if you're only talking to Teacher Mark, obviously, hindi niya alam yung process or procedure. Pero the way you explain it, hindi naman siguro tanga si Teacher Mark not to understand kung ano yung sinabi mo dyan. Again, pinaparamdam mo lang sa ibang tao na mas superior ang comprehension mo. When in fact, hindi naman yung hindi mo pagkakaselect ang ini-issue sa'yo. 'Di ba? Doon pa lang makikita na sino ngayon ang may comprehension problem. Imbis na magpakumbaba ka dito, nagpaka-sarcastic ka pa, Fiscal EJ, doon sa dulo. Is that even proper? Sa tingin mo, ma-achieve mo yung gusto mong ma-achieve to educate other people by being sarcastic or by insulting other people. 'Di ba? Dito sa sinabi mo sa pailan paragraph na tayo? 5th paragraph mo. Sa 5th paragraph mo, sinabi mo rito, eto nag-a-agree tayo. Kung hindi man ako napili ng presidente, okay lang. You're being positive here. And that's the spirit. Hindi naman porket hindi ka napili for the first time, second time, third time, titigil ka na. Apply ka lang na apply till ma-achieve mo yung dapat gusto mong ma-achieve. 'Di ba? Pero wala binawi mo bigla rito. Sa third sentence mo, it is the president's discretion kung sino man sa tingin niya ang mas qualified. Or, pwede rin may backer na politiko na mas malapit sa presidente kaya mas malaki ang chance na ma-appoint. Dito ba, Fiscal EJ, naisip mo by saying this, naisip mo pag nabasa yun ng JBC, naisip mo kung ano magiging impact nito para sa'yo? Kung ano magiging
epekto nito para sa'yo? 'Di ba? Sabi mo pa rito, kung ayaw mong maniwala, magpunta ka sa Davao at tanungin mo si Tatay Diggs mismo. Huwag puro kuda sa channel mo. Nalaway lang ang puhunan. Tama ba na maririnig mo to sa isang so-called law professor? Ganito mo bang kausapin ang mga estudyante mo? Kasi so far, wala naman akong professor na ganito magsalita eh. Yung demeaning. Hindi ko alam kung anong klaseng law professor ka. And I hope you're better than this, no? When you're in front of your students. Pero dahil you are doing this online, di ba dapat nagre-reflect din kung anong klase kang law professor sa loob ng classroom mo? It's the same, same way kung paano ka nagtuturo din sa ibang tao na mas less yung kaalaman tungkol sa mga ganitong bagay. And obviously, hindi lang naman si Teacher Mark ang makakabasa nito eh. Gaya ko, nabasa ng ibang tao. Diba? Sa totoo lang guys, no, ako mga law professor ko, hindi po ganitong makipag-usap sa amin na estudyante nila. Meron ako mga professor na may higpit, yes. Pero never akong nakaranas pa so far ng mga law professors na minamaliit nila yung mga estudyante nila, iniinsulto or nagpapaka-sarcastic. 'Di ba? Hindi ko rin naman masabi na terror na professor tong si Fiscal EJ. Kasi hindi naman ganito magsalita ang terror na professor. Nakakalungkot lang na imbis na nagtuturo si Fiscal EJ, ang ginagawa niya is inaatake niya si Teacher Mark at iniinsulto. Almost all throughout. Kung pwede nga every part ng no? Every part ng kanyang paragraph makahanap siya ng opportunity na insultin niya si Teacher Mark. Unfortunately, hindi nag-work kay Teacher Mark yung ginawa niya. Ang pangit lang nito, nag-backfire sa kanya to mga pinagsasabi niya. 'Di ba? Tapos itong last part na sinabi mo, na pwede rin may backer, na politiko na maliit, na malapit sa presidente kaya mas malaki ang chance na ma-appoint. So dyan pa lang, pati yan, iniinsulto mo yung sarili mo na kahit gaano ka kagaling. Meron po akong justice na na professor. One thing na sobrang pinagmalaki niya, she reached that level na hindi siya nangailangan ng backer. Ibig sabihin, Fiscal EJ, meron at meron din talaga na pinipili dahil kapili-pili sila. Hindi dahil may backer sila. Maybe your statement, hindi ko naman pinasisinungalingan tong sinasabi mo. 'Di ba? Dahil ikaw yung nakaranas niyan eh. Ikaw yung may personal knowledge tungkol sa mga padrino eh. Pero kung naniniwala ka na mas magaling tong mga taong to dahil sa may padrino, then naniniwala ka rin na hindi ka mas magaling sa kanila. 'Di ba? Do you really think na-achieve mo yung gusto mong ma-achieve positively, na-educate yung mga tao, including Teacher Mark, sa kung paano ka nagsasalita dito? Definitely hindi. 'Di ba? And hindi mo rin naman madi-deny, Fiscal EJ, yung sinabi ni Attorney Villamor doon sa episode ni Raffy Tulfo. May clip nun. Ayan, malamang napapanood mo na yun sa iba. Now, kung babalikan natin yung pinaka-topic natin dito,
wala akong need i-anchor na batas. Ang kailangan ko lang sabihin is hindi lahat ng law professor gaya mo. Magtuturo lang, punong-puno pa ng pang-iinsulto. 'Di ba? Sana na-achieve mo yung gusto mong ma-achieve. Ang tanong, ano ba gusto mong ma-achieve sa pagpo-post mo nito and calling out Teacher Mark? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at panoorin nyo na rin po yung mga episodes na to. No? Para marinig nyo rin po kung ano yung mga pinopoint nila. Especially with Teacher Mark. 'Di ba? Dito sa live niya na to. Ayan, maganda rin yung sinabi rito ni ni Attorney Libayan, lalong-lalo na dun sa last part na sinabi rito ni ni Fiscal EJ. And by the way, Fiscal EJ, just so you know, ang panyero po hindi naman very specific sa mga lawyer lang. Secretary Jing Paras called us panyero nung naka-live kami ni Mang Temyong. At the same time, naririnig din po namin yung salitang panyero sa iba't ibang profession. Hindi naman po ginawa yung salitang panyero specifically para lang sa mga abogado. 'Di ba? Anyway, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe at paulit-ulit na lang tayo. By the way guys, Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay na makakanood nito. Doon po sa mga tatay na tumayong nanay, Happy Mother's Day. Sa lahat po ng mga single parent, lalong-lalo na doon po sa mga tatay na pinag-iwanan ng mga anak at tumatayong nanay, Happy Mother's Day po sa inyo.